3 araw na mula nang mapunta ako sa isang parallel na mundo. Wala man lang akong system. Paano mabubuhay ang isang bagsak na estudyanteng tulad ko? Hinahabol ako ng vampira. Tulungan mo ako. Ha? HMPH. Grabe, amoy alak. Hindi ba siya ang sikat na artista na si Su Chibyeon? Nilapastangan ako. Hinayaan pa ninyong makatakas siya. Maghanap tayo sa ibang lugar. Hindi siya makakalayo. Sige. Aba. Ilang baso ba ang nainom niya? Nako, hating gabi na. Dahil babae ka naman. Pagbibigyan na kita. Ihahatid na kita pa uwi. Salamat sa pagpapatuloy sa akin kagabi. Tawagan mo ako kahit kailan. Ililibre kita ng pagkain. HMPH, nagpapakaawa ka na naman. Sino bang gustong kumain kasama mo? Binabati kita, host. Nalampasan mo ang pagsubok sa Peach Blossom Island. Na-activate na ang Divine Entertainment System. Sa wakas dumating ka rin. Ano ang Divine Entertainment System? Kapag nalampasan ng host ang mga pagsubok, maa-unlock niya ang mga kasanayan sa entertainment mula sa Earth. Kapos sa mga obra ng entertainment ang mundong ito. Kung ganoon, sisikat ako ng todo. Naipamahagi na ang starter pack. Bubuksan ba? Buksan. Binabati kita, host. Nakuha mo ang Divine Typing Speed. Kompletong bersyon ng Demigods and Semi-Devils. Isang body tempering elixir. Divine Typing Speed. Hindi naman siguro iyong malaswa, ano? Totoong kapaki-pakinabang na kasanayan ito. Magagamit ito sa pagtugtog ng piano at maging sa pagtatype. Maaaring pahabain ng body tempering elixir ang buhay at pagbutihin ang kalusugan. Oh. Umuusok. Talaga bang epektibo ito? Nako. Ang init. Sobrang sakit ng tiyan ko. Hindi ko na mapigilan. Ay. Ang unang aklat na ibinigay ng system. Ang nobela pa lang ito ay Demigods and Semi-Devils. Isang pambihirang obra ito. Siguradong yayanigin nito ang buong mundo ng panitikan. Kagalang-galang na Ginoong Fried Hawthorne, binabati kita. Nakapasa sa pagsusuri ang iyong Demigods and Semi-Devils. Mangyaring ipagpatuloy ang paglalathala ng mga bagong kabanata. HMPH. Natural lang na makapasa sa pagsusuri ang Demigods and Semi-Devils. 100,000 salita, hindi biro ang bilis ng pagtatype na ito. Sandali lang, nakasulat na agad siya ng 100,000 salita. Hello. Kumusta? Kayo po ba si Ginoong Fried Hawthorne? Ako si Lin Cancan, editor ng The King Literature Network. Oo, ako nga. May maitutulong ba ako sa inyo? Ako ang editor na nakatalaga sa inyo. Nakita ko lang na nag-upload kayo ng bagong kabanata. Gusto sana naming pag-usapan ang tungkol sa kontrata. Balak naming alukin kayo ng eksklusibong kontrata. Mapag-uusapan natin ang mga tuntunin at bayad. Ano ba mismo ang magiging laman ng kontrata? May oras ba kayo bukas ng hapon? Magtakda tayo ng lugar at magkita tayo ng personal. Bukas ng 2:00 ng hapon. Kumusta kaya sa Wings of the Wind Cafe? Sige. Dadalhin ko roon ang kontrata. Kung may bahaging hindi kayo nasisiyahan, maaari pa nating pag-usapan. Sige. Ang The King Literature Network ay ang nangungunang literary website sa mundong ito. Mukhang isang obra maestra ang ilalabas ko. Bakit ba nitong mga nakaraan ay lagi kong napapanaginipan ng lalaking iyon? Iniwan ko naman ang numero ko. Bakit hindi pa rin niya ako tinatawagan? Hindi ko nga alam ang pangalan niya. Boss. Oy, Lee, pwede bang pumatok ka muna bago pumasok? Boss, may nakita akong nobelang swak na swak, para gawing pelikulang wak siya. Ang pamagat ay Demigods and Semi-Devils. Grabe, ang galing. Demigods and Semi-Devils. Ito na talaga ang pinaka-nakakatuwa, na nobelang wak siya na nabasa ko. Siguradong nakikipag-ugnayan na. Ang ibang kumpanya sa may akda. Kailangan nating maunahan sila. Ganoon ba talaga kaganda? Syempre naman. Sigurado ako, kapag ginawa itong serye, magiging isang sensasyon talaga. 10 beses na mas maganda, kaysa sa lahat ng napanood natin noon. Boss, bilhin mo talaga ito.
Isa na akong tapat na tagahanga ng may akda, naiintindihan ko. Ay. Kumusta po? Ito ang departamento ng copyright ng The Kin Literature Network. Maaari ko bang malaman kung sino kayo? Ako si Su Chin-Byun. Boss Su, aling nobela na naman ang nagustuhan ninyo? Gusto ko ang mga karapatan sa adaptasyong pampelikula ng Demigods and Semi-Devils. Medyo mahirap ayusin ang nobelang ito. Magkano ang hinihingi ninyo? May dala akong buong sinseridad. Hindi ito tungkol sa pera. Kasalukuyan kaming nakikipagkasundo sa may akda. Hindi pa formal na napipirmahan ang kontrata. Sige. Kapag napirmahan na ninyo ang kontrata, maaari ko bang makausap ang may akda? Walang problema, kung papayag siya. Matagal-tagal na rin mula nang makakita ako ng papel na gusto kong gampanan. Kailangan nating makuha ang nobelang ito. Oo. Sir, narito na ako. Kumusta? Ako si Shanzo. Ikaw ba si Lin Kankan? Oo, ako nga, Sir Shanzo. Ito ang kontratang inihanda ko para sa iyo. Nangungunang mga benepisyo sa industriya. Kung may hindi ka gusto, pag-usapan natin. Sige, titingnan ko. Grabe, seryoso talagang nagbabasa si Sir Shanzo. Ang gwapo niya habang nagbabasa ng kontrata. Saklolo. Miss Lin. Miss Lin, ha? Ano ang sinabi mo? Pwede mo bang ulitin? Dito, gawing 2 taon ang 5 taon. Nangangako akong makasusulat ako sa loob ng 2 taon. Ng 3 nobelang tig-1 milyong salita. Pagkalipas ng 2 taon, kayo pa rin ang may unang karapatang pumili. Sige, walang problema. Masaya akong makatrabaho ka. Ay. Hindi ba ito ang lalaking sinabi ni Chin-Byun na pinatuloy niya noon? Bakit kasama niya ang isang babae? Hindi maaari. Kailangan ko agad tawagan si Chin-Byun at sabihin sa kanya. Ay. Chin-Byun, iyong batang nobyo na binanggit mo noon. Nakikipag-date ngayon sa isang babae. Anong klaseng boyfriend ba siya? Ano iyang kung anong pinagsasabi niya? Nasa anong panahon na? Ang tigas pa rin ng bibig mo. Nasa phone mo na nga lahat iyan. Nakita ko na ang mga litrato niya. Kung ayaw mo sa kanya, bakit mo siya pinipikturan? Hay nako, hindi mo alam kung paano siya tumingin sa akin. Nagliliwanag ang mga mata niya. Kapag hindi ka pa kumilos, may aagaw na sa kanya. Pupuntahan ko na siya ngayon. Ay nako, lagot. Talagang seryoso si Lola. Ay. Chin-Byun, kalma ka lang. Hindi mo na siya boyfriend ngayon. Alam ko, pero gusto ko lang siyang makita ng personal. Ay. Excuse me, may kailangan po ba kayo sa akin? Unang beses kong makaramdam ng ganoon sa isang tao sa edad na 25. Hindi pa nga kami nakakapagkilala, bigla na lang natapos. Ang The Kin Literature Network namin ay nakipag. Pumirma na ng formal na kontrata sa Shanliang ng malaki. Ngayon, pumunta kayo rito. Hindi ba medyo huli na? Talagang pinahirapan ninyo ang editor-in-chief. Kung hindi, baka naunahan na kayo. Aling editor ba ito? Ang The Kin Literature Network namin ay matagal nang nakipag. Pumirma na ng top tier na kontrata sa Shanliang ng malaki. Kayo bilang mga tao sa industriya, hindi ba alam ninyo ang lakas namin? Ay, bakit may tatawag ng ganyang ka-weird na pangalan? Ay, kaya pala editor pala siya na namimili ng karapatan sa paglalathala. Ang galing mo sa obserbasyon. Pero kailangan mo pa ring mag-level up. Hindi ka ba mapapa-overreact dito at mababaliw? Su Chin-Byun. Oh. Ikaw pala. Bakit hindi mo ako tinawagan? Baka naman natatakot kang mapagastos ako sa isang kainan, kaya hindi pwede. Hindi. Nung huli, nagbigay lang ako ng tulong. Ayokong makaabala sa iyo. Anong klaseng abala ba ang sinasabi mo? Libre ka ba ngayon? Oo, libre ako. Sige, hindi na kayo kailangang magpakain. Ako na ang magyaya sa inyong lahat kumain. Hindi na, ako na ang manlilibre sa iyo. Saan tayo kakain? Sige, sa isang Sichuan restaurant na lang. Sige, ikaw ang bahala. Tara na. Ang pangalan ng lalaking ito ay Shanliang. Ang weird naman. Oo nga, boss. Kayo na muna. May trabaho pa ako sa kumpanya. Mauna na ako. Huwag kang umalis ng magkakasama. Sige lang. May trabaho pa ang kapatid na babae nila. Hayaan na nating mauna siyang umuwi. Gusto mo bang ihatid ka ni ate? Hindi na. Sige, kita na lang tayo sa susunod. Sige. TSK, ang talino mo talaga. Talagang gusto mong tawagin ang ate na ito na little sister. Ano ba ang relasyon ninyong dalawa? Ha? Wala naman.
Ayos lang pala. Boss. Kuya Lin mo. Ay. Kilala mo pa ako. Sabi nga ni Papa kanina. Hindi ba hamina na ang galing niya? Bakit hindi mo napigilan ang suki mong ito? Sino ang kausap ni Xiaotang? Boss. Ay, nandito na. Ano ang gusto ninyong kainin mamayang gabi? Tayo na lang 3 sa pribadong kwarto. Ay. 3. Su Qingyan. Hinaan mo ang boses mo. Kapag may nakarinig, malaking gulo ang aabutin natin. Ha 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 ha. Kung ganoon, umakyat na muna tayo. Sige. Iyong si Big Mountain. Ako si Lin mo. Lin mo. Kumusta? Gusto kong kunin ang mga karapatan sa adaptasyong pampelikula ng Demigods and Semi-Devils. Para sa adaptasyong pampelikula at pantelebisyon. Ano ang mga hinihingi mo? Mapag-uusapan natin ang lahat. Ay, mabait ka talagang ate. Hindi ba pwedeng pag-usapan muna natin ang mga hilig natin? Trabaho agad ang gusto mong pag-usapan. Hello. Bakit, mahal kong kaibigan? Sa harap na nga nilin mo, trabaho pa rin ang pinag-uusapan mo. Hindi ba pwedeng kaunting romansa naman? Kumain muna tayo. Pagkatapos kumain, saka natin pag-usapan ang trabaho. Nagugutom ka na ba? Kaunting tiis pa. Ay, ate, bakit ang bagal mong makagets? Hindi mo ba talaga naiintindihan ang ibig kong sabihin? Lin mo, kahit hindi kasing laki ng mga pangunahing kumpanya ang kumpanya ko. Hindi man kasing laki ng mga kumpanyang sagad sa puhunan. Sobra-sobra naman ang sinseridad ko. Mababawi ko iyon sa ibang paraan. Pasensya na, pero sa The Kin Literature Network mo kailangang kunin ang mga karapatan sa adaptasyon. Sa Departamento ng Karapatang CP, ako lang ang inatasang magbigay ng pinal na pahintulot. Pero ikaw ang orihinal na may akda. Habang lumalaki ang impluensya mo, lalo ring lalaki ang pagkakataon ko. Grabe, many-akis na babae ka talaga. Pati sa pagsasalita, sinasamantala mo ako. Nangangako ka ba? Ang masasabi ko lang, tutulungan kitang magsalita para sa sarili mo. Pero hindi ibig sabihin na ikaw ang mapipili sa huli. Dahil may bahagi rin sa mga karapatan ang website. Depende iyon sa kabuoang sitwasyon. Basta makakatulong siya, ayos na. Maghahanda ako ng pondo kasama ang mga kumpanya. Dagdag pa ang bahagi sa kita. Siguradong makukuha natin ang mga karapatan. Sige, makakakain na tayo agad. Tiis pa ng kaunti. Oo, gutom na talaga ako. Siya nga pala. Para mas madali tayong makapag-ugnayan sa hinaharap. Hindi ba dapat, may paraan tayo para makontak ang isa't isa? Oo, pwede. Lin mo, ilang taon ka na? Sa husay mong magsulat ng nobela, hindi ba mula pagkabata ay nakabaon ka na sa mga libro? 24, hindi naman. Mahilig lang talaga akong mag-isip-isip. Kung ganoon, bukod sa pagsusulat ng nobela, may iba ka pa bang kinahihiligan? Nag-jogging, umaakyat ng bundok, at lumalangoy. Ay, marunong ka palang mag-enjoy sa buhay. May nobya ka ba? Hehe, wala. Hihihi, wala lang. Nagtatanong lang ako. Kain na. Nagbigay si Wang Changyo ng tip na 20,000 yuan sa may akda. Nagbigay si Shi Jure ng tip na 30,000 yuan sa may akda. Grabe, naglalaban ang mga Diyos at immortal. Pareho silang gumagawa ng mga laro, di ba? Siguradong nagustuhan nila ito. Gusto nila ang mga karapatan sa adaptasyon ng Demigods and Semi-Devils. Kalahating oras pa lang, nakapaglabas na sila ng 1,000,000 yuan. Hindi ko talaga gets ang mundo ng mayayaman. Mukhang nag-uunahan talaga ang dalawang boss na ito. Siguro, 1,000,000 ang matitira pagkatapos ng buwis. Kasalukuyang halaga ng reputasyon. Mahigit 122 milyong taga-subaybay, pero mahigit 10,000 lang ang reputasyon. Kaya pala kailangan ng mga gawang kahanga-hanga, o mga gawa na talagang pupurihin para madagdagan ang reputasyon. Ay, ano ang pinagkaiba ng bunutan at tindahan? Silipin muna natin ang tindahan ng sistema. Kulang ang halaga ng reputasyon. Direktang bumili. Resume nakalagay. Sa bunutan, pwedeng manalo ng banal na kasanayan o mamahaling obra.
Kailangan ng nobelang 3 katawan ang 500,000 reputasyon. Kailangan ng seramikang asul at puti ang 200,000 reputasyon. Nagsisimula sa 1,000,000. Sa kaunting reputasyon ko, wala talaga akong mabibili. Isang immortal, isang bunot sa tansong antas, 1,000. Isang bunot sa pilak na antas, 50,000. Sistema, isang bunot sa tansong antas. Binabati kita, host. Nakuha mo ang recipe ng malutong na maliliit na hiwa ng baboy. Totoong ang sulit ang bunutan ng Qingfeng. Pati recipe, binubunot pa. Sistema, 10 bunot ng sabay. Nabawasan ng 10,000 ang halaga ng reputasyon. Ting, nakuha ang recipe ng mainit na putahe na baboy na may pinya. Nakuha ang panimulang kasanayan sa gitara. Nadagdagan ng isa ang lakas. Nakuha ang banal na kasanayan sa pagmamaneho. Anong banal na kasanayan sa pagmamaneho? Sistema. Gaano kalaki ang posibilidad na manalo sa bunot na ito? Bunot sa tansong roleta, banal na kasanayan. Posibilidad, 1 sa 10,000,000. Kunin. Kapag dumating na ang bayad sa manuskrito, bibili ako ng kotse para masubukan. Punong editor, mga karapatan sa pelikula at telebisyon ng Demigods and Semi-Devils. Gustong makipag-usap ng kaibigan ko. Pakinggan ninyo ito. Ang banal na kasanayan sa pagmamaneho na nabunot ko kahapon, ay nakapagpahusay pala ng liksi ng mga daliri. Mukhang seryoso talaga ang sistemang ito. Mabuti na lang, matino akong tao. Lin mo, bakit siya nandito? Kumain ka na ba ng tanghalian? Hindi pa. Kung ganoon, lulutuan kita ngayon. Salamat sa pagtulong mong makuha ang mga karapatan sa adaptasyon ng Demigods and Semi-Devils. Kung hindi mo ako ipinakiusap, hindi sana naging ganito katagumpay ang lahat. Nabanggit ko lang naman iyon ng nagkataon. Talaga bang pumunta ka? Hindi mo naman ako pwedeng pagbawalan talagang pumasok, di ba? Ay, pasok ka. Ay. Sige na, Lin mo, magtrabaho ka muna ngayon. Sisiguraduhin kong mapapakain kita ng masarap. Hindi na kailangang mag-abala. Isa kang sikat na artista. Saan ka pa magkakaroon ng oras para magluto? Ay, huwag mo na akong gambling. Sige na, umalis ka na. Walang ka-ere-ere ang artistang ito, pero ang tigas din ng ulo. Ayain mo na lang akong kumain sa Sichuan restaurant, ayos na. Kailangan pa talagang siya mismo ang magluto. Hello, Shuya. Nasa bahay na ako ni Lin mo. Pero natatakot akong hindi ako marunong magluto. Ibibigay ko sa iyo ang zero-fail recipe. Sundin mo lang at gawin. Gusto mong mahuli ang puso ng isang lalaki, ha? Unahin mo munang sakupin ang tiyan niya. Ayos, simula na ako. Hindi ba medyo simple lang yan? Ay. Array. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, napaso lang ng kaunti. Anong gusto mong lutuin? Braised pork ang gusto kong lutuin para sa iyo. Paano napaso ang kamay mo? Ay, hindi ko alam. Kailan ba ilalagay ang karne? Sige na, huwag na tayong magluto ngayong araw. Dadalhin kita sa isang Sichuan restaurant. Sige, Tara. Ay, Tara na. O kung gusto mo, bukas na lang ako ulit magluto. Nakakahiya talaga ngayong araw. Ayos na yan. Natakot pa nga akong sumabog ang bahay ko. Ngayong araw, aksidente lang yan. Bukas, siguradong lulutuan kita ng masarap. Ay, ngayong gabi, kahit puyat ako, mag-practice pa rin ako. Paano ko ba napaso ang sarili kong kamay? Ay nako, malas talaga. Bakit kailangan mo pang gumamit ng pagluluto para magpasalamat sa akin? Kapag gusto mong mahuli ang puso ng lalaki, kailangan mo munang mahuli ang tiyan niya. Ay, pero hindi ko pwedeng sabihin yan. Kasi gusto kong magpasalamat sa iyo. Noong huli, tinulungan mo akong magtago sa mga alaga ng aso. At pati na rin ang karapatang iakma ang Tianlong Babu. Siyempre gusto kong ipagluto ka ng masarap na braised pork minsan. Sige, pero hindi mo na kailangang magluto.
Anyayahan mo na lang akong kumain sa maliit na restaurant. Ay tama. Kumusta ang acting mo? Ayos lang ba? Ano bang problema? Ikaw ang gumanap na Wang Yuyan. Huwag mong basta baguhin ang istorya. Hindi dapat galawin ang pinakaubod. Ipinapangako kong hindi ko yan babaguhin. HMM. Nga pala, bakit mo naisip na angkop ako sa pagganap bilang Wang Yuyan? Maalindog at elegante si Wang Yuyan. Samantalang ikaw naman ay may simpleng ganda na parang bagong sumikat na ulap. Noong unang kita ko sa iyo, naramdaman kong bagay na bagay ka sa papel ni Wang Yuyan. Pawang mga dahilan lang yan sa panlabas. May iba pa bang personal na dahilan? HMM. Kain muna tayo. Kain muna tayo. Hoy. Siya ang gumawa nito. Kumain ka ng halos mapasok ka na sa ulam mong pinaputok na pipino. Ngayon, naniniwala ka na hindi siya. Pumunta para pasabugin ang bahay ko. Wow! Parang naging milyonaryo na ako. Sa totoo lang, hindi naman ganoon kalaki ang bayad sa manuscript. Ang pangunahing dahilan ay ang mga mambabasa. Yung 10 milyon nilang binigay bilang suporta. Pagkatapos kaltasin ng buwis, mahigit 10 milyon pa rin ang natira. HMM. Masaya akong pagsilbihan ka, sir. Gusto kong bilhin ang malaking. Gusto mo bang i-test drive? Hindi na. Kunin ko na agad ang full package. Sige, aasikasuhin ko ang mga papeles. Sige. Sa wakas, nakuha ko na ang kotse na matagal ko nang pinapangarap. Parang nakatagpo ka lang ng tamang tao. Pag-uwi, agad. May 4,000 salita pa akong kailangang tapusin ngayon, kaya kailangan kong bumilis. Kailangan na ba nating matutong gumamit ng typing recorder? Pwedeng isang profesional na typist, ang nilalaman ng koordinasyon na pulong. Ang bilis ng pagtatype ko ngayon ay, kasing bilis na nila. Kung matutunan ko ang bilis ng isang typist, makakasulat ako ng ilang daang libong salita sa isang araw. Dapat wala namang problema, di ba? HMM. Sa shopping center, ang skill na ito, mataas masyado ang hinihinging popularity value. Sa ngayon, hindi ko pa kayang bilhin. Pero ngayon, mabilis na rin naman ako, at sapat na ring maayos ang buhay ko. HMM. Tapusin muna natin ang target ngayong araw. Nadetect ang obra ng host na ang Tianlong Babu. Lumampas ito sa top 5 nanograms monthly ticket chart, na ipamahagi na ang reward. Na-detect ang host, The Kin Literature Network, top 5 nanograms monthly ticket chart, golden gift pack na reward, noong nakaraang buwan, sa ticket chart. Bakit dumami pa ng 22,000? Hindi naman siguro peke ang pinasok na boto, ano? Ang Shanerka ang biglang umakyat sa top 5. Nagpakanang magkakapatid mula sa Xiangyang Treasure Island. Aba, mga fans pala doon. Binuksan ng system ang Golden Treasure Chest. Nakatanggap ng super na pambilis takbo. Koleksyon ng mga tula at tulaing Chino. Isang buwan ng card. Mga detalye ng Mala-Impyernong lock card. May bisa sa loob ng 24 na oras. Pangmadali ang gamitin sa malapitan. Paano naging parang revenge tool ang card na ito? Ang himalang pambilis takbo. HMM, parang hindi masama pakinggan. Ang pambilis takbo sa Chin Country Cold Door. Pero ang mga profesional na contestant, 20 beses ang taas ng survival rate kaysa sa karaniwang tao. Sa akin, itong super na pambilis takbo ay baka 40 beses pa. Sige, simulan ng kunin ng super, pambilis takbo at koleksyon ng mga tula at tulaing Chino. Sa susunod na buwan, anggat ako sa numero 1. Tikman mo nga ang luto kong loob-loob. Chinyo, itong inihaw kong loob-loob. Loob-loob lang ang nakita ko. Huwag kang magdilat ng ganyan at nagsasabi ng kalokohan. Malinaw na loob-loob ito. Noong huli, nilinlang mo akong kumain ng pot roast. 4 na beses na akong nagbanyo. Buong katawan ko ay parang naluso. Sige na, inaamin ko. Totoong ako ang may pagkukulang ngayon. Pero napag-aralan ko na. Ang asensya ng seremonyal na batsa, ipinapangako ko. Sa susunod, siguradong walang problema. Oo nga, handa na ang bago kong damit. Palat ko muna sa iyo para makita mo. Hihihi.
Hey ha. Hey. Ay grabe. Bumaba na ba sa mundo ang Diyosa na ate? Kamusta? Bagay ba? HMM. Sobrang ganda. Parang pinatay ang puso ng lahat ng kalalakihan at kababaihan, bata at matanda. At mapapa-fall kaya nito si Lin mo. Ang lakas naman, ito lang suot ko. Ano pa bang batya ang kailangan? Hindi pwede. Gusto kong sabay na tamaan. Sa isang bagsakan, mapasakamay si Lin mo. Ang munting. Babaeng umiibig. Su Qingyan. Bakit ka natutulog dito? Matagal na kitang hinintay. Nakatulog ako nang hindi sinasadya. Nasa iyo naman ang numero ko. Bakit hindi ka tumawag? Tumawag ako, pero hindi kita makontak. Oo. Pasensya na. Nag-ehersisyo ako. Nakalimutan kong dalhin ang cellphone ko. Ay, wala lang. Sige, umalis na tayo. Huwag ka nang lalamigin. Sige. Sige, umalis na tayo. Huwag ka nang lalamigin. Sige. Uminom ka muna ng tubig. Heto, nagtrabaho ako hanggang hating gabi kagabi. Paano mo nalaman? Ang pamumutla mo, may malalaki ka pang eye bags. Halatang nagbantay ka buong gabi. Ang galing mo naman. Ano ang nasa bag na ito? Ito ba? Ito ang unang disenyo ng damit ni Wang Yuyan. Gusto kong makita mo kung babagay sa iyo. Sige. Hehe. Kung nagugutom ka, kumain na tayo. Sakto, ipapakita ko sa iyo. Ang espesyal kong galing sa pagluluto. Bakit ba sobrang hilig mong magluto? Halos bawat ilang araw, gusto mong magluto. Talagang mahilig akong magluto. Mahilig daw. Aba, himala. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Mas malusog ang lutong bahay. Sige na. Tara. Tara. Heto. Huwag. Wala nang pipinong adobo sa refrigerator. Ibig sabihin, naubos niya. Ha ha ha. Sa pagkakataong ito, siguradong matitikman niya ang luto ko. Siguradong mas masarap ito kaysa sa pipino noong nakaraan. HMP. Sa pagkakataong ito, siguradong matitikman niya ang luto ko. Siguradong mas masarap ito kaysa sa pipino noong nakaraan. HMP. Heto na ang sabaw. Sabi nga ng matatanda, isang mangkok ng sabaw bago kumain. Para mahaba ang buhay at malusog. Bilisan mo at uminom ka. Ay, sino ang mag-aakalang may malambing na panig pala? Ang babaeng siga. Nga pala, nilutuan din kita ng baboy na nilaga sa toyo. Nilutuan din kita ng baboy na nilaga sa toyo. Tikman mo. Ang sarap. Ay, oo nga pala. Mas bagay dito ang bagong sinaing. Kukuha ako ng kanin para sa iyo. Ay, oo nga pala. Mas bagay dito ang bagong sinaing. Kukuha ako ng kanin para sa iyo. HMP. Ito, bagay na bagay ang kanin sa baboy na nilaga sa toyo. Tikman mo agad. Oo. Kumusta? Oo, masarap. Itong baboy na nilaga sa toyo mo. Pantay ang pagkakabalot ng karamelo. At malasa pero hindi nakakaumay. Mas masarap pa kaysa sa luto ng restaurant sa ibaba ng bahay namin. Totoo ba?
Ganoon ba talaga kasarap? Oo naman, niloloko lang kita. Bukas, kakain ako ng instant noodles nang walang pampalasa. Pero paano kung hindi pala masarap? Dapat tapat mong punahin ang luto ko. Hehe. Bakit ka tumatawa? Wala lang. Ay, tama nga pala. Linmo, ano ang paborito mong ulam? Mahilig ako sa maanghang. Hindi kumpleto ang buhay kung walang anghang. Mas maanghang, mas masarap, basta maanghang. Kaya kung umubos ng 3 mangkok ng kanin. Sige, paglulutuan kita ng maanghang. Gaya ng maanghang na manok at isdang niluto sa tubig. Magluluto ka pa talaga. Sa tingin mo ba hindi masarap ang luto ko? Puro bola lang pala ang mga papuri mo sa akin noon. Ay, hindi. Sobrang sarap talaga ng luto mo. Kung ganoon, bakit nang sabihin kong magluto ka ulit? Parang napilitan ka. Ay, hindi. Sobrang sarap talaga ng luto mo. Kung ganoon, bakit nang sabihin kong magluto ka ulit? Parang napilitan ka. Hindi ba dahil nagsuot ka ng apron, tapos nakangiti kang tumingin sa akin? Sobrang hirap tuloy magpigil. Naalala ko, kagagawa mo lang ng sarili mong studio. Siguradong abala ka. Isa ka pa namang sikat na artista. Kapag palagi kang pumupunta sa bahay ko, baka makuhanan ka ng litrato ng mga paparazzi. At pagmulan ng chismis. Hindi ako takot sa chismis. Ay, ito. Ikaw pala. Ikaw ang sumulat ng Demigods and Semi-Devils. Ako ang gaganap bilang Wang Yuyan. Kahit makuhanan tayo ng litrato, maipapaliwanag naman natin ng maayos. Pero noong isang araw, nahuli na ako ng mga paparazzi. Naku, babae ako, pero hindi ko nga pinoproblema ang mga iyon. Ikaw ay isang malaking lalaki, tapos pinagtutuunan mo ng pansin ang maliliit na bagay na ito. Sige. Kung ganoon, ako naman ang magluluto. Hindi pwede. Ang pagkain ito ay pasasalamat ko sa pagliligtas mo sa akin noon. Paano naman ang susunod na kain? Pasasalamat naman iyon sa pagsulat mo ng Demigods and Semi-Devils. Magkaiba ang ibig sabihin noon. HMPH, sige na nga. Hindi. Iba ang sinabi mo. Sige na. Ako na ang maghuhugas ng mga pinggan. Huwag na. Sapat nang pumunta ka. Ikaw naman, bilisan mo at magsulat ka na. Pagkatapos kong magligpit, isusuot ko ang kasuotan ni Wang Yuyan. At ipapakita ko sa iyo. Sige. Pagkatapos kong magligpit, isusuot ko ang kasuotan ni Wang Yuyan. At ipapakita ko sa iyo. Sige. Ay. Bakit parang kinakabahan siya tuwing nakikita niya ako? Linmo, nagpapasalamat lang siya sa iyo. Huwag kang assuming. Para makuha ang antas ng henyo, kailangan ng 20 milyong tagahanga. Sa ngayon, 160,000 pa lang. Hindi ako makapusta sa tansong bunutan. 3 pilak na bunutan. Sobrang aksaya naman. Mag-ipon muna tayo ng kasikatan. Ah. Ang ngiting parang bukang liwayway sa tagsibol. Ang buhok na tila banta ng esmeralda. At mga labing namumukadkad na parang mga rosas. Ang pogi naman niya. Ano ba ang ginagawa mo? Tanga. Ha? Wala naman. Tiningnan ko, at totoong ang pogi siya. Hindi mo nga tinitingnan tapos sasabihin mo pang pogi ako. Saan ka naman nakakita ng panlilinlang na ganyan? Hindi ko pa nakikita. Totoong pogi. Talaga ba? Sige nga, ipaliwanag mo. Saan ba siya naging pogi? Kailangan ko pa bang sabihin yan? Tingnan mo sarili mo sa salamin, malalaman mo rin. Ay naku, sinadya kong pumunta ngayon para ipakita sa iyo. Ikaw ang orihinal na may akda. Mahalaga ang opinyon mo. Sige, tingnan mo ulit ng maigi. Wala bang stylist ang production team? Sila na ang magdedesisyon. Ay naku, pero ikaw ang orihinal na may akda. Ikaw ang pinakamahalagang boses dito. Oh, okay. Naiintindihan ko na. Ay naku,
Pero ikaw ang orihinal na may 可是 akda. 你是原著作者，你的 Ikaw 意 ang 见最重 pinakamahalagang 要 boses dito. Oh, okay. Naiintindihan ko na. Sa totoo lang, pag sinuot mo itong damit, parang may dating na parang engkantadang dalaga. Pero sa tingin ko bagay na bagay sa iyo ang puti. Tapos sa buhok naman, hayaan mong gawing mas banayad ng stylist. Huwag masyadong bongga. Dapat elegante ang accessories sa ulo at tainga, para hindi maaga ang atensyon sa damit. HMM. Ang dating na parang hindi makamundo. Panatilihin mo na lang yan. Gets ko na. Ihahatid ko ang opinion mo sa stylist. Kapag naayos na sa susunod, ipapakita ko ulit sa iyo. Sa susunod. Hindi pa ba sapat ang isang set ng damit? Kailangan ko pang magpaliwanag kay Wang Yuyan. Hindi ka naman tatanggi, di ba? Hindi naman. Sige, magbibihis muna ako. MM. Naku, muntik na akong magpakita ng totoo. Buti na lang at tama ang sinabi ko. Ha? Aalis na ako. 我就先走了。 Oh, gusto mo bang ihatid kita? Hindi na, magpahinga ka na lang ng mabuti. Sige, ingat sa paglakad. MM. Noon, okay lang mag-isa. Ngayon, parang sobra ng tahimik. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na huwag masyadong umasa. Pero hindi ko pa rin maiwan. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na huwag masyadong umasa. Pero hindi ko pa rin maiwan. Ha? Mas marami ang interaction ngayon kaysa dati. Tiningnan ko, at totoong ang pogi siya. Hindi mo nga tinitingnan tapos sasabihin mo pang pogi ako. Saan ka naman nakakita ng panlilinlang na ganyan? Hindi ko pa nakikita. Totoong pogi. Talaga ba? Sige nga, ipaliwanag mo. Saan ba siya naging pogi? Pag ilang ulit pa siguradong. Pupunta si Lin mo sa Sichuan restaurant araw-araw. Siguradong mahihilig na siya sa maanghang. O kaya, matuto muna siya ng ilang maanghang na putahe. Konti lang. SHH. Xiaotang, bakit ka narito? May dalawang paparazzi kanina na palihim kang kinukuhanan ng litrato. Tinawag ako ng tatay ko. Sinasabi ko sa iyo. Magaling magtago ang mga paparazzi. Paano pa kaya siya mapapansin ni Xiaotang? Kung gayon, mauna na tayong pumunta sa Lin mo. Ayos lang ba kung pumunta tayo sa bahay ni Kuya? Ate Chinbyon. Kayong dalawa ba ni Kuya ay nagde-date? Sino ba ang nagsabi sa iyo niyan? Ate Chinbyon, sa tingin ko, parang bagay na bagay kayo ni Kuya Lin mo. Ha? Bagay na bagay kayo ni Kuya Lin mo. Ha? Hey. Ha? Og. Ha? HMM. Ha? Kakabangga ko lang si Xiaotang sa baba. Sinabi sa akin ni Xiaotang na, SHH. Xiaotang, bakit ka narito? May dalawang paparazzi kanina na palihim kang kinukuhanan ng litrato. Tinawag ako ng tatay ko para sabihan ka. Na-i-record ka. Sa tingin ko, dahil lang sa hindi ako nagpalit ng sasakyan ngayon. Kaya nakilala nila ako. Kung ganoon, tawagan mo si Zhou Shuya. Hayaan mo siyang samando sa iyo. HMM. Hoy, Shuya. Makalipas ang 5 minuto. Pumunta ka rito, Lin mo ang sasundo sa akin. Sige. Ha? Darating siya pagkalipas ng 5 minuto. Halika, bumaba tayo at hintayin siya. Ikaw na ang maghintay dito. Ako ang lalabas para guluhin siya. Mag-ingat ka, ha? Ha? Ah, hindi ako sinasadya. Ha, alam ko.
Ay, gusto ko lang sanang tanggalin. Ang swerteng anteng-anteng niya sa katawan. Ang hirap ng dikitan. Kailangan ko munang umuwi at pagplanuhan ito. Naghihintay pa rin sa labas ang mga paparazzi. Bakit hindi muna tayo umuwi sa bahay ko para makapagpahinga? Mamaya na lang kita ihahatid pa uwi. Kailangan ko munang sabihan si Shuya, para hindi siya mag-alala sa akin. Sige. Ha? Bakit walang signal ang phone na ito? Baka mahina ang signal sa gusaling ito. Magmi-message na lang ako. Ha? Bakit walang signal ang phone na ito? Baka mahina ang signal sa gusaling ito. Magmi-message na lang ako. Shuya, gusto ni Lin mo. Ha? Kailan nawala ng kuryente? Ay, sige na. Hayaan na muna natin ito. Bilis, bumalik na tayo. Tara, sandali. Kung problema ang elevator, mas malaki ang magiging gulo. Ay, stairs na lang tayo. Ang buhay ay tungkol sa galaw. Ha? Ako, matagal na akong hindi ganito nag-eehersisyo. Aray, ayos ka lang ba? Hindi ka naman nadapa. Hindi nga, pero medyo masakit. Bubuhitin kita paakyat. Ayos lang, kaya kung maglakad mag-isa. Nako, ikaw ang umakyat hanggang ikawalong palapag. Aabutin ka ng bukas ng gabi sa paglalakad. Ayos lang, kaya kung maglakad mag-isa. Nako, ikaw ang umakyat hanggang ikawalong palapag. Aabutin ka ng bukas ng gabi sa paglalakad. Aray, aray, sige na nga. Hay, pasensya ka na, Su Chinbyon. Bakit sa maling tao napunta ang malas na antang-antang na ito? Aray, aray. Aray, gusto mo bang magpahinga muna? Hindi na kailangan, malapit na tayo. Aray, nakarating na tayo. Hello. Aray, masakit ba? Ayos ka lang ba? Masakit. Gusto mo bang pumunta sa ospital? Hindi na kailangan. Mawawala rin ito pagkalipas ng ilang sandali. Sige, aalalayan kitang paakyat. Hindi na kailangan. Mawawala rin ito pagkalipas ng ilang sandali. Sige, aalalayan kitang paakyat. Diyos ko. Kakachat lang ni Chinbyon na gusto raw ni Lin mo. Gusto ni Lin mo. Lin mo, gusto niya. Huwag mong sabihing may ginawa talaga sila. Nako. Zhou Shuya, ang tanga mo naman. Tinuruan mo lang si Chinbyon kung paano makipaglandian. Hindi mo tinuruan kung paano ipagtanggol ang sarili niya laban kay Lin mo. Aba. Kapag hindi mo paninindigan si Chinbyon. HMPH. Hinding-hindi kita patatawarin. HMPH. Nangyari na ang lahat. Hinding-hindi kita patatawarin. HMPH. Nangyari na ang lahat. Wala nang saysay ang pag-uusapan pa. Hindi ba pwedeng hintayin nating makauwi si Chinbyon bago natin pag-usapan? Hindi naman pwedeng hindi siya umuwi buong gabi, di ba? Nangyari na ang lahat. Bukas na lang natin pag-usapan.
Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari ngayong araw. Napakamalas talaga. Hindi ba napakamalas talaga? Kasalanan lahat ng malas na antang-antang na ito. Oo, ayos lang. Pumasok ka na at magpahinga ng mabuti. Array. Sandali. Ako na ang pupulot. Aha. Hindi pwedeng siya ang magbukas ng pinto. Paano kung masira ang pinto? Bago matanggal ang malas na antang-antang, pwede bang huwag na siyang gumalaw? Iwasan na lang sana ang paggamit ng kamay. Oo. Bago matanggal ang malas na antang-antang, pwede bang huwag na siyang gumalaw? Iwasan na lang sana ang paggamit ng kamay. Oo. Kumusta? Medyo gamaan na ba? Masakit pa rin. Magpahinga ka pa ng kaunti. Oo nga pala. Pwede mo bang habarin ang palda mo? Anong ginagawa mo? Oy, huwag kang magkamali ng intindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang totoo. Bumili ako ng damit na talagang babagay sa iyo. Gusto kong isuot mo at subukan. Nasaan ang damit? Nasa kwarto ko. Sige, magpapalit ako. Oy, siguraduhin ilabas mo rin ang palda. Sige. Buti na lang, para mapabilib siya. Bumili na ako ng bagong damit ng maaga. Ahem. Lin mo. Tapos na akong magpalit. Nako, bakit nasa bagong damit ko pa rin ang pampaswerte? HMM. Ang ganda. Maganda, kaya iikot kita para makita. Oy, huwag. Array. Ayos ka lang ba? Array. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ang paldang ito kasi, ayos lang. Pagkalipas ng ilang araw, papalitan kita ng mas angkop na sukat. Sinasabi mo bang mataba ako? Huwag kang magkamali ng intindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ibig mong sabihin, mataba ako. Sige na, tama na. Total, nap-unit na. Ang pampaswerte mo. Wala nang problema kahit ano pa ang sabihin mo. Ano ang ibig mong sabihin? Wala lang. Chin yun. Magpalit ka muna ng damit. Ihahatid kita pa uwi. Mataba ba talaga ako o hindi? Nako, hindi ka mataba. Hindi talaga. Hindi talaga mataba si Chin yun. Oo nga pala, mas maayos na ba ang paa mo? Mukhang mas mabuti na. Kung ganoon, magpalit ka na ng damit. Umuwi na tayo. HMM. Tara na. HMM. Tara na. Kailan ka pa bumili ng kotse? Hindi ko rin alam. Kabibili ko lang. Kung ganoon, pwede na tayong maglakbay. Tayo. Isang lalaki at isang babae na naglalakbay. Parang magkasintahan. Muntik na akong pumayag. Kailangan ko muna itong pag-isipang mabuti. HMM. Sige, ihahatid na kita pa uwi. Sige. Mukhang natuto ng magmadali ang taong ito. Noong sinusulat ko si Wang Yuyan,
Puno ng mukha niya ang isip ko. Parang nasa dulo pa rin ng panulat ko ang amoy ng sampagita. Nako. Ano ba talaga ang iniisip mo? HMM. Eksaktong 250,000 puntos para sa 5 sunod-sunod na pilak na bunutan. Ay, sistema, binabasa mo ba ang iniisip ko? Eksaktong 250,000 puntos para sa 5 sunod-sunod na pilak na bunutan. Ay, sistema, binabasa mo ba ang iniisip ko? Binabati kita, nakakuha ka ng kasanayan, mga advanced na technique sa gitara. Binabati kita, nakakuha ka ng kantang hindi maiwasang mahalin. Binabati kita, nakakuha ka ng kasanayan, mga advanced na technique sa pag-awit. Binabati kita, nakakuha ka ng aklat, kumpletong serye ng alamat ni Chu Liuxiang. Binabati kita, nakakuha ka ng recipe ng Buddha tumatalon sa pader. Ha? Sistema, bakit parang gusto ko si Su Qingdian? Ikaw ba ang may pakana nito? Pakiusap, huwag mong isisi sa iba ang sarili mong pananagutan. Matuto kang hanapin ang dahilan sa sarili mo. Ay, TSK, wala lang iyon. Nahulog lang talaga ang loob ko. Kailangan ko pa siyang mas makilala. Ay, jackpot ang mga nakuha ko ngayon. 2 advanced na technique, pwedeng ipalit sa daan-daang libong kasikatan. Iba ang estilo ni Chu Liuxiang sa Demigods and Semi-Devils. Makapagbibigay ito ng bagong direksyon sa mga manunulat ng wuxia. HMM. Nako. Ay. HMM. Ha. Gaya ng inaasahan, nasa ikatlong pwesto na sa buwanang chart ng benta ang Demigods and Semi-Devils. Maliit lang ang agwat nito sa unang pwesto, pero malaki ang potensyal ng bago kong nobela. Kahit ang kasalukuyang bayad sa manuskrito ay nasa daan-daang libo na. Wala ring silbi ang panggagaya. HMM. Kailangan kong i-save agad ang manuskrito. Pagkatapos, magpapahinga muna ako ng kaunti. HMM. Hello, Jin Yun. Ano iyon? Hindi ba nakakaabala sa pagsusulat mo si Lin mo? HMM. Hindi. Katatapos ko lang i-upload ang manuskrito. May kailangan ka ba? Malapit nang matapos ang paghahanda para sa adaptasyon ng Demigods and Semi-Devils. Halos kumpleto na ang mga paunang paghahanda. Ang bilis, ang husay ng trabaho ninyo. Kailangang tutukan ng pangunahing proyekto. Ang pinakamahalaga ay ang lokasyon ng shooting sa labas. Nakagawa na kami ng paunang pagpili. Saan? Hindi malinaw kapag sa telepono. Ganito na lang, may oras ka ba sa tanghali? Kumain tayo habang nag-uusap, at mapag-uusapan ko rin sa iyo ang mga detalye. May oras ka ba sa tanghali? Kumain tayo habang nag-uusap, at mapag-uusapan ko rin sa iyo ang mga detalye. Kung may oras ka, ikaw na ang pumili ng lugar. Darating ako anumang oras. Sige. Ipapadala ko sa iyo ang address mamaya. Kita tayo sa tanghali. Sige. Kita tayo sa tanghali. Miss Su, maupo ka. Ay, matagal ka na bang naghihintay? Wala pa. Umorder lang ako ng ilang putahe. Tingnan mo kung sapat na ito. Kung kulang, umorder pa tayo. Ikaw na ang pumili. Tingnan mo ito. Ito ang paunang ulat ng aming pagsisiyasat. Ito. Ang ganda naman. Saan ito? Ito ay Peach Blossom Island. Tingnan mo ang likas na tanawin dito. May hiwaga ng isang paraisong malayo sa mundo, at mayroon ding mabatong baybayin na hinahampas ng mga alon. At sa tingin namin, tugma ito sa maraming eksena sa Demigods and Semi-Devils. At napag-usapan din natin ang eksplosibong karapatang mag-film habang ginagawa ito.
At sa tingin namin, bagay na bagay siya sa maraming eksena sa Demigods and Semi-Devils. At napag-usapan din natin ang eksklusibong karapatang mag-film habang ginagawa ito. Tama. Walang mas babagay sa kanya. Mas makulay pa nga ang imahinasyon niya 比我写作时， kaysa sa iniisip ko habang nagsusulat. Ang ganda ng obrang ito. 作品好， Kaya sulit gumastos para rito. Tungkol doon. Pwede ba tayong magbakasyon ng magkasama? 一起去旅游吗？ Pwede. Talaga. Talaga. Kumain ka na. Kapag lumamig ang pagkain, hindi na ito masarap. Pagkatapos nating kumain, ihahatid kita pa uwi. Ay. Maghapon na kitang tinitingnan. Hindi pa rin ba sapat? Hindi pa rin. Mas maganda ka ngayon kaysa sa inaakala ko. Marunong ka rin palang magsalita ng ganyan. Ako. Mauuna na 我 akong 先回 umuwi. 去了。 Su Chin-gyeon. Gusto kita. System, gaano pa katagal ang buhay ko? Mayroon pang 511,786 na puntos ng kasikatan ang host. Noong nakaraan, kalahating milyon lang. Isang silver draw na nagkakahalaga ng 50,000. System, magsagawa ng 10 silver draw. MHM. Nakuha ang himig. Nakakahiya ang malungkot at mag-isa. Abanteng kasanayan sa piano. Abanteng kasanayan sa pagsasayaw. Ang bubong. Noong nakaraan, ang pusong walang magawa. Ngayon naman, ang bubong at nakakahiya ang malungkot at mag-isa. Gusto ba ng system na maglabas ako ng kanta? May mahigit 10,000 pang puntos ng kasikatan. System, magsagawa ulit ng 10 bronze draw. Recipe, karne ng lychee. Recipe, itlog na ginisa sa siling berde. Hindi kumita, pero hindi rin nalugi. May kasanayang pandagdag. Darating ang araw na mapapakinabangan din ito. Kakapasok pa lang natin sa relasyon. Bakit mo iniisip ang napakaraming bagay? Dagdag alala lang iyan. Mas mabuting ilabas na agad ang 3 kantang ito. Baka may dagdag na kita na naman. Ayos na, tapos na. Hihintayin ko na lang siyang dumating. Tapos na, kaya hinihintay ko na lang siyang dumating. Shin-gyeon, bakit ka na pa rito? Surprise inspection. At naisipan kong ayusin ng kaunti ang pagkain mo. Hula ko, puro delivery na naman ang kinakain mo. Tama ba? Nahuli mo ako. Pasok ka na. MHM. Ano ang mga binili mo? Ang bigat naman ng bag na ito. Bumili ako ng kamatis, gulay, at isda, at mga tadyang na paborito mong kainin. Ngayon, ang punong kusinero mismo ang magluluto. Ipapakita ko sa iyo ang galing ko. Kaya pala, makakapagbusog ako ng husto. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi na. Maupo ka muna. Hintayin mong tawagin kita. Sige. Ano ito? Bagong kanta na isinulat mo. Basta ko lang pinaglaruan. Ano namang pinaglaruan? Ang ganda kaya nito. Ang ganda ng pagkakasulat mo.
Turuan mo kaya ako. Pampaganya lang bago kumain. Hindi ka na magluluto. Nako, kanta muna tayo. Hindi ka na magluluto. Nako, kanta muna tayo. Sa hating gabi, di makatulog, kaya ginawang kanta ang nararamdaman. Sa bubong na lang humanap ng ibang mundong pangarap. Nagising ako sa panaginip, pero di pa rin makapaniwala. Paano nagkaroon ng nakaaantig na himig sa tapat na bahay? Sa bubong, tahimik kong isinara ang pinto at umakyat dala ang pag-asa. Kumusta? Ano sa tingin mo? Ang galing, turuan mo ako ng bahaging iyon. Ah, naku, sa pakikinig sa kanta, nakalimutan kong magluto. Pupunta na ako ngayon. Sa pakikinig sa kanta, nakalimutan kong magluto. Pupunta na ako ngayon. Tutulong na rin ako. Sige, maghugas ka ng mga gulay. Ay. Tikman mo ang luto ng mahusay na kusinero. Sige. Hehe. Heto. Grabe, sobrang sarap. 10,000 beses na mas masarap kaysa sa takeout. Kung ganoon, simula ngayon, bawasan mo na ang takeout at dagdagan ang. Dagdagan ng ano, simula ngayon, ikaw na ang magluto para sa akin. Depende yan sa magiging asal mo. Shin yun, pahiram ng telepono mo. Bakit? Pambayad sa pagkain. Ha? Pito, kapag nagtagpo ang gintong hangin at hamog na parang jade, mas hihigit pa iyon sa di mabilang na pagkikita sa mundo. Kung ang pag-ibig ng dalawang puso ay magtatagal, bakit kailangang magkasama araw-araw? Isinulat mo ito para sa akin. Kung ang pag-ibig ng dalawang puso ay magtatagal, bakit kailangang magkasama araw-araw? Isinulat mo ito para sa akin. Noong tinuturuan kitang kumanta kanina, nakita kong gustong-gusto mo ito. Naisip kong parang hindi kayang sabihin ng kasalukuyang mga liriko. Ang tunay kong nararamdaman. Kaya sa bubong na lang ako humanap ng ibang mundong pangarap. Kaya isinulat ko ang kantang ito para sa iyo. Parang nasabi nito ang gusto kong sabihin. Hehe. Magpo-post ako ng update. Ano ang ipo-post mo? Tingnan mo. HMPH, bilang guro at nobyo mo. Pwede ba akong humingi ng pangmatagalang kontrata? Depende yan sa ipapakita mong performance mula ngayon. Sige na, kain muna tayo. Sandali, sasanduan pa ako ni Shu sa baba. Sige. Sige na, kain muna tayo. Sandali, sasanduan pa ako ni Shu sa baba. Bakit ninyo ako tinitingnan ng ganyan? Wala naman. Natutuwa lang kaming sa wakas, kayo na. Masaya ba kayo? MMHMM. Hindi ko akalaing napakagaling mo pala talaga. Hindi ko akalaing may alam ka rin sa mga sinaunang tula, at ganoon kalalim pa ang kaalaman mo. Ayos na rin. Sunod-sunod ang mga reporter ngayon.
Papasok sa trabaho sa umaga, kakain sa tanghali, at bumabalik pa sa gabi. Kapag may nagtatanong sa akin, sinasabi kong may mga reporter na darating sa loob ng 2 araw. Napagtabuyan ko na silang lahat. Salamat sa pagod mo. Oo nga pala, Chin yun. Tungkol sa recording bukas, huwag na huwag mong kakalimutan. Naipadala ko na ang accompaniment kay Teacher Hong. Magpahinga kang mabuti ngayong gabi, para nasa pinakamaganda kang kondisyon. Huwag kang mag-alala. Tanda ko ang lahat, pati ang lyrics ng kantang ito. Kabisado ko na halos lahat. Siguradong walang magiging problema sa kondisyon ko. Mabuti naman. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Pagdating mo sa bahay, mag-message ka sa akin. Sige. Sige na. Sige na. Alam kong ayaw ninyong maghiwalay. Linmo, makakaasa ka. Sisiguraduhin kong ihahatid ng ligtas sa bahay ang iyong eksplosibong mga awit. Chingyo, alis na tayo. Kita tayo bukas. Sige, ay nako. Chingyo, alis na tayo. Kita tayo bukas. Sige, ay nako. Siya ang recording engineer ng kumpanya, si Teacher Kungbay. Teacher Kung, siya si Linmo, boyfriend ko. Kumusta po, Teacher Kung? Kumusta? Si Teacher Kung ang pinili kong freelance musician. Marami na siyang nagawang album na naging malalaking hit. Pakinggan mo ang mga payo niya. Naiintindihan ko na. Kayo ba ang magre-record ng kanta ngayon? Ikaw si Linmo, tama, handa na ang lahat ng kagamitan. Simulan na natin. Narito ang accompaniment para sa araw na ito. Sige po. Panahon ito ng pag-ibig. Amoy magkasintahan ng buong paligid. Nakakahiya ang mga taong nag-iisa. Panahon ito ng pag-ibig. Dapat ay may kasama ang lahat, ang taong nag-iisa. Ay nakakahiya. Hoy, ano ba ang ginagawa mo? Bakit hindi ka ganyan kapag ako ang kinakantahan mo? HMM. Pero ang ganda talaga ng pagkanta niya. Walang maipipintas sa vocal technique at damdamin niya. Totoo naman. Napakaganda talaga niyang kumanta. Mas kontrolado pa siya kaysa sa karaniwang mga awit. Maganda rin ang paghinga at lahat ng iba pa. Tungkol ito sa mga taong nag-iisa. May karapatan din silang hanapin ng perpektong pag-ibig, di ba? Chingyu. Totoo ba? Siguro, posible. Totoo nga ba? Panahon ito ng pag-ibig. Amoy magkasintahan ng buong paligid. Girlfriend niya ako. Pero hindi ko man lang napansin ang ibig sabihin ng lyrics. Kahit hindi maganda ang unang recording, maaari naman itong ulitin. Hindi kailangang maging napakaganda o perpekto ang recording. Bakit parang may nagawa akong mali sa inyo? Limo. Dati, hindi ko talaga maintindihan ang ibig sabihin ng mga kanta mo. Ang galing mo talaga. Kumanta lang naman ako ng isang kanta. Paano ito biglang naging isang obra maestra? Ikaw si Linmo, tama. Interesado ka bang maging mga awit? Matutulungan kitang gumawa ng 3 album. Ikaw si Linmo, tama. Interesado ka bang maging mga awit? Matutulungan kitang gumawa ng 3 album. Marami ng hit album ang ginawa ni Teacher Kung. Para kay Linmo. Hanggang ngayon, mabenta pa rin sa second-hand market, at umaabot sa ilang libo ang isang kopya. Pasensya na, Teacher Kung. Sa ngayon, gusto ko pa rin manatili muna sa likod ng kamera. Ayokong samantalahin ang kasikatan ni Chin Byun. Sige.
Bibigyan kita ng panahon para pag-isipan ito. Hindi ba magre-record ka pa ng kanta sa Makalawa? Kapag pumunta ako bukas para dalhan ka ng USB drive, saka mo na ako sagutin. Sige, pagbibigyan kita. Ayos, marunong ka palang makipag-usap. Alis na ako. Ate Chinbyon, kapag nagtayo kayo ni Lin mo ng mag-asawang kumpanya, siguradong magwawala ang mga tagahanga. Huwag kang magbiro. Lin mo. Ano sa tingin mo? Para sa akin, pwede na. Ikaw ang masusunod. Pasok ka. Ay, tapos na ang ginawa ni teacher kong. Ayos na ang lahat. Pwede nang ipadala anumang oras. Ako na ang mag-aasikaso. Ay, tapos na ang ginawa ni teacher kong. Ayos na ang lahat. Pwede nang ipadala anumang oras. Ako na ang mag-aasikaso. Lin mo. Nabuksan ko na ang USB drive mo. Pinakinggan ko ang 3 kanta. Lahat, klasikong K-listo. Limo. Gusto kong makipagtulungan sa iyo. Gusto kong gumawa ng album na sadyang para sa iyo. Sa tingin ko, karapat-dapat kang bigyan ng pinakamagandang produksyon. Hindi ko pa napagpapasiyahan. Ganoon ka ba talaga, Katie, wala sa akin? Oo. Sa tingin ko, sulit kang pagtayaan. Sige. Sana maging masaya ang pagtutulungan natin, teacher kong. Sigurado. Napakaganda. Madadagdagan na naman ng isang bigating artist ang kumpanya natin. Siya nga pala. May aasikasuhin pa ako roon. Mauna na ako. Sige, magpatuloy kayo. Salamat sa pagod mo, teacher kong. Ingat ka. Ingat ka, Ayos na. Pwede nang i-share ni Chin Yuan. Tapos na ang bagong album. Pwede na itong i-share. Ayos na. Siguradong sisibog ang account ni Lin mo ngayon. Kakahayag mo lang ba ng relasyon mo? Hulaan na ng lahat kung sino ang lalaki. Nako, siguradong hindi nila mahuhulaan. Na-post na ang update mo. Sa wakas, naglabas na ng kanta si Chinbyon. Ang boses ng heartthrob na ito, talagang madaling makilala. Ang tamis naman kumanta ni Chinbyon. Tingnan mo, mas mabilis tumaas ang mga numero kaysa sa huling kanta ni Diane. Lalabas muna ako para tingnan ang mga numero. Bibigyan ko muna kayo ng privacy. Tingnan mo, mas mabilis tumaas ang mga numero kaysa sa huling kanta ni Diane. Lalabas muna ako para tingnan ang mga numero. Bibigyan ko muna kayo ng privacy. Ano ang iniisip mo kanina? Iniisip ko, gawin kaya natin ang sinabi ni Shuya, na tayong mag-asawa. Magtayo ng sarili nating kumpanya. Huwag na. Ang industriya ng entertainment, buong buhay mo na. Pero para sa akin, isa lang itong trabaho. Ayokong mawala ang focus ko habang nagtatrabaho. Sabi ko nga kanina, sa ganitong paraan, araw-araw tayong magkasama. Mahaba pa ang hinaharap, marami pa tayong panahong pagsasamahan. Kahit hindi tayo magtrabaho ng magkasama, maaari pa rin kitang yakapin araw-araw. Malamig na. Umuwi na kayong lahat at magpahinga. Kakapag-post lang ni Chinbyon ng bagong kanta online.
Kung ganoon, uuwi na muna kami ni Shuya. Sige, huwag kang mag-alala. Magkikita pa tayo bukas. Oo, oo. Tama na, parang huling pagkikita ninyo na. Hindi ako sisilip. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Astig talaga si Lin mo. Hindi ako naiinggit. Magkakaroon din ako niyan balang araw. Astig talaga si Lin mo. Hindi ako naiinggit. Magkakaroon din ako niyan balang araw. Kung ganoon, ay message mo ako pagdating mo sa bahay. Sige, ingat sa pag-uwi. Baka maging bato ako sa kakahintay. Chindian, paano ka tatanggap ng mga role kung ganyan ka? Ikaw pa talaga ang nagsasalita. Sa opisina, ginagamit mo ang anak mo para makuha ang gusto mo. Gusto mo bang mamatay? Mali ang nasabi ko. Ayaw mo bang magkaanak kay Lin mo? Hindi naman. Hehe. Tigil. Alam ko kung bakit nag-iba ng gusto si Lin mo, bago at pagkatapos niyang umibig. Paano mo nalaman? May pahiwatig sa kanta ni Lin mo. Ikaw talaga, panahon ito ng pag-ibig. Amoy magkasintahan ng buong paligid. Nakakahiya ang malungkot at mag-isa. Nailagay na ni Teacher Kong ang pagsusuri niya sa kanta. Napakahusay talaga ni Lin mo. Kung hindi dahil kay Teacher Kong, paano natin mauunawaan ang ibig sabihin nito? May pahiwatig sa kanta ni Lin mo. Nailagay na ni Teacher Kong ang pagsusuri niya sa kanta. Napakahusay talaga ni Lin mo. Kung hindi dahil kay Teacher Kong, paano natin mauunawaan ang ibig sabihin nito? Kaya niya ako pinili. Dahil tunay ang nararamdaman niya. Ano pa ba ang dahilan? Bakit mo pa binabanggit ang tungkol sa mga anak? Dahil iyon naman talaga. Ikaw. Nagparehistro ka para tumakbo sa departamento. Maikling paliwanag tungkol sa pagbili ng isang shell company. Kailangan lang nating makahanap ng pera para mabayaran ang mga utang. Siguraduhin hindi butas-butas ang mabibili natin. MM. Ay. Tinulungan ni Kumbay na pasikatin ito. Ay. Tinulungan ni Kumbay na pasikatin ito. Tama ang pinili nating tao. Talagang malawak ang koneksyon niya. Hintayin nating magsimula ang shooting sa studio ni Chindian. Kapag umingay na ito, siguradong aakyat ito sa charts. MM. System. Ilan pa ang popularity points ko? Kasalukuyang popularity points ng host, 581,482. Ang taas naman. Siguradong dahil iyon sa ingay ng i-anunsyo ni Chindian ang relasyon namin. Dagdag pa, si Kapitan ang namumuna. Bibilangin ba itong pag-asa sa iba? Bahala na nga. Matagumpay ang pagbili. I withdraw na ba agad? I withdraw. Matagumpay ang pagbili. I withdraw na ba agad? I withdraw. Ganito pala ang paraan ng pagnenegosyo. Totoo nga ang 550,000. MM.
Tapos na siguro ang press conference ni Chin Yun. Tatawagan ko si Chin Yun mamaya. Siguradong nagrereklamo na naman siya na nakakainis ang mga reporter. Tapos na ba ang press conference ni Chin Yun? Pupuntahan na kita ngayon para sunduin. Dadalhin kita sa isang restaurant. Sige. Dadalhin kita sa isang restaurant. Sige. Wow. Bakit mo naisip ang ilibre ako ngayon? Ang bongga naman ng hapunan. Hindi ito ang nakasanayan mong style. Hindi ba tuluyan ng sumikat ang kanta natin? At ang kumpanya natin ay nasa tamang landas na rin. Kaya doble ang dapat ipagdiwang. Pero mula ngayon, siguradong lalo tayong magiging abala. Kaya maituturing na rin itong paunang kabayaran. Sa tingin ko, hindi lang ito simpleng pagdiriwang. Wala talagang naitatago sa iyo. Sa totoo lang, kaninang umaga, may tumawag sa akin na isang Chen Xinyi. Sinabi niyang gusto niyang makipagtulungan sa akin. Kilala mo ba siya? Parang may narinig na ako tungkol sa kanya. Si Chen Xinyi. Hindi siya kabilang sa mga pinakamalalaking pangalan sa Beijing. Pero maganda ang reputasyon niya. Nagsimula siya sa wala, mabilis at matatag siyang magdesisyon. Maganda rin ang kredibilidad niya. Kung sabik na sabik siyang makipagtulungan sa iyo. May dahilan iyon, hindi ba? Ganoon din ang naiisip ko. Parang may alam siya. O baka alam niyang may alam ako. Pero ikaw ang pinakakaalam ng pinagmulan ko. Wala naman akong lihim na pinagmulan. Baka ang nagustuhan niya ay wala kang koneksyon o makapangyarihang pinagmulan. Isipin mo, isang purong creator na may mga content na siguradong makva-viral at napakalaking potensyal sa paningin ng mga kapitalista. Iyan mismo ang bihirang yamang hinahanap nila. Isipin mo, isang purong creator na may mga content na siguradong makva-viral at napakalaking potensyal sa paningin ng mga kapitalista. Saktong-sakto, kulang nga sa resources. Chen Xinyi. Gusto niyang padapain ito sa pamamagitan ng sincerity at kapital. Isang napakalaking stock na may potensyal sa hinaharap. Tungkol naman sa shares. Kung totoo ngang gaya ng sinabi ng investigasyon, isa siyang negosyanteng may malawak na pananaw. Kung ganoon, hindi lugi ang deal na ito sa kanya. Kaya, sa tingin mo, pwede tayong magtulungan. Walang problema sa collaboration mismo. Pero ang susi ay nasa kapangyarihan sa pagpapasya. Mapagkakatiwalaan ba si Chen Xian? Pwede ba siyang maging tao natin? Pero ang pinaka-critical pa rin ay ang kontrata. Dapat malinaw ang bawat detalye, lalo na ang karapatan sa desisyon. Kapag narinig ko iyan, mas kampante na ako. Parang kumuha ako ng isang libreng high-end na konsultan. Ngayon mo lang yata na-realize kung gaano ako kabait. Lin mo, hindi ito kagaya ng pagsusulat ng nobela. Kailangan mo ng maraming taong maaasahan para tulungan kang asikasuhin ang mga hindi mo kayang gawin. May experience si Chen Xinyi at tapat kay Chen Xian. Kung magagamit ng maayos, malaking tulong iyon. Pero ang pinaka-fundamental pa rin ay ang sarili mong paghusga. Alam ko na, salamat sa iyo Chin Yun. Hindi lang basta salamat sa mga payo mo. Uy, bakit pa ang formal mo sa akin? Ay oo nga pala. Naisip mo na ba ang pangalan ng kumpanya? Pangalanan na lang nating Moyen Culture. Ano sa tingin mo? Bahala ka. Tawagin na lang nating Moyen Culture. Ano sa tingin mo? Bahala ka. Kaya ang paunang balangkas ng kumpanya. Ganito ang setup. Batay sa mga kasalukuyang
kumpanya para magsagawa ng isang integrasyon. Ang isa ang hahawak sa amin sa paggawa ng content at copyright operations. Ang isa naman ang hahawak sa artist management at market expansion. At ang parent company na Moyen Culture ang magiging parent company na direktang kokontrol sa dalawang subsidiary. Ang mga pangunahing asset ng kumpanya sa ngayon ay ang buong karapatan sa Tianlong Babu. Kasama ang mga susunod na music works mo, General Chen. At ang mga susunod na music works. Ang B kumpanya naman ay wala pang laman sa ngayon. Kailangan pang buuin ang team. HMM. Sa team, pwede akong tumulong maghanap ng mga tao. May ilang headhunter akong kilala na maaasahan. At dati, may nakilala na rin ako sa aking ama. Ilang maasahang tao sa showbiz circles. Hindi ko akalaing ang dalawang nirekomenda ni Chin Dion ay mayayamang second generation na medyo maasahan din pala. Nakakilala ako ng ilang tao sa entertainment circle. Mga maasahang tao sa paligid ng industriya. Hindi ko akalaing ang dalawang nirekomenda ni Chin Dion ay mayayamang second generation na medyo maasahan din pala. HMM. Kaya, Xingan, ikaw ang bahala sa paunang pagtatatag ng human resources at admin, at si Chen Zong. Lin Zong, pakilinaw po. Ha? Chen Zong, huwag kang kabahan. Ang network at experience na gamit mo, ang pinaka-importante. Kailangan kong puntahan mo si Xingan para tumulong, at agad na maitatag ang B, ang base share price ng kumpanya. Kasama sa napakahalaga ang mga ito, isang pangunahing pagbusisi sa legal, pinansyal, at ekonomiya. At saka, ang content review ng kumpanya at pati na rin, ang derivatives development ay kailangan ding asikasuhin ninyo. Naiintindihan ko, pamamahala ng copyright at mga kaugnay na produkto. Aking linya ang development. Sisiguraduhin kong maayos ang pag-uugnay ng mga resources. Hindi man ako eksperto sa larangan ng pananalapi. Pero malinaw sa akin ang mga patakaran, ipinapangako ko. Aayusin ko agad. Hindi man ako eksperto sa larangan ng pananalapi. Pero malinaw sa akin ang mga patakaran. Ipinapangako kong aayusin ko agad. Kung ganoon, ano naman ang susunod? Tungkol naman sa partikular na hatian ng mga equity at utang, batay sa mga napagkasunduan natin dati, at para matiyak ang estratehikong katatagan ng kumpanya, ang pangunahing kumpanya na Moyen Culture. Ako ang magkakaroon ng 85% at si Jin An ng 5%. Samantalang ikaw, Ginoong Chen, ay magkakaroon ng 10%. Alinsunod dito, ang dalawang subsidiary na itatatag natin ay magkakaroon din ng controlling interest ayon sa parehong proporsyon. Walang problema. Tanggap ko ng buo. Sapat na sa akin ang 10%, Ginoong Lin. Wala rin akong tutol. Mekanismo ng pagdedesisyon sa pangunahing kumpanya at sa mahahalagang desisyon ng mga subsidiary, kabilang, pero hindi limitado, sa mga pamumuunang, lalampas sa itinakdang halaga. Pagpirma ng mga pangunahing artista, mahahalagang transaksyon sa negosyo, at malalaking pagbabago sa estratehikong direksyon. Kailangan kong magkaroon ng nag-iisang karapatang bumoto laban. Samantala, ang pang-araw-araw na operasyon ay hahatiin nating 3 at aayusin sa pamamagitan ng konsultasyon. Sa akin mapupunta ang huling desisyon. Ayos ba? Tayo bang 3 ang maghahati ng gawain at magdedesisyon sa pamamagitan ng konsultasyon? Habang sa akin mapupunta ang huling desisyon, ayos ba? Siyempre, kailangan iyon. Ang kumpanya ay ibabatay sa iyong mga ideya, at pagpapasya bilang ubod nito. Iyan ang pundasyon. Kung iyan ang sabi ni Kuya Lin, ayos na. Sige. Tungkol naman sa pondo, ang bayad sa pagsusulat ko at ang unang kita ay humigit kumulang 80 milyon. Ipasok ko agad ito sa pangunahing kumpanya, bilang panimulang kapital natin. Ang 100 milyon ni Xingan, at ang 50 milyon ni Ginoong Chen ay ayon sa ating kaukulang proporsyon ng pagmamayari, at idedeposito sa account ng subsidiary, para sa tiyak na gamit lamang. Sa bawat transaksyon at bawat sentimo, kailangan itong suriin ng 3 panig.
Naiintindihan ko. Ang malinaw na pananalapi ang pundasyon ng pagtutulungan. Susundin ko ang lahat ng sasabihin mo, Kuya Lin. Ay. Ang huli, at pinakamahalagang punto, ang pundasyon ng Moyen culture ay ang nilalaman. Kailangan ng mga likha ko, ng ganap na kalayaan, Hindi maaaring gamitin ng kumpanya ang anumang dahilan sa negosyo, upang pakialaman ang direksyon ng mga likha ko. Bilang kapalit, patuloy akong magbibigay sa inyo, ng dekalidad na nilalaman. Iyan din ang pinagmumulan ng halaga ng kumpanya natin. Ginoong Lin, makakaasa kayong igagalang namin iyan. Mabuti naman, Ginoong Chen, kung ganoon, masaya akong makipagtulungan. Kuya Lin, sabay nating gawin ang bagay na iyon. Ayos. Mabuti naman, Ginoong Chen, kung ganoon, masaya akong makipagtulungan. Kuya Lin, sabay nating gumawa ng malalaking bagay. Ayos. Ginoong Lin, magpahinga muna kayo. Kung magpapatuloy tayo sa ganitong takbo, sa susunod na buwan, kayang paandarin ng dalawang kumpanya. Ang kumpanya, ang production team na pinangunahan ni Miss Su, napaka-propesyonal. Sa panig ng kumpanya B, ang unang batch ng mga bagong solta ay may ilang hindi pangkaraniwang magagaling, na isaayos na ang basic training. Nako, nahirapan ka, Mr. Chen. Ang bilis naman, halos lahat ng mga bagay ay naayos na. Hindi nakakapagod. Unti-unting binubuo ang balangkas. Mas mabilis pa kaysa noong ako nag-umpisa ng negosyo, may fulfillment pa. Lin Zong, may gusto akong sabihin pero di ko alam kung dapat ko bang sabihin. Mr. Chen, ikaw ang magsabi. Sa ilang sources, nalaman ko. Nasa Jingcheng at Suncheng, may mga tao nang nagsimulang mapansin kami. Ang pangunahing dahilan ay yung ilang kanta ninyo at napakalakas ng puwersa ng Tianlong Babo. Kahit maliit pa lang ang muyon ngayon. Pero kapag gusto nang umihip ang hangin, di na mapipigilan. At ang puwersa ng Tianlong Babo ay napakalakas. Kahit maliit pa lang ang muyon ngayon. Pero kapag gusto nang umihip ang hangin, di na mapipigilan. Sa usapan, sundin natin ang sariling ritmo natin. Ang nilalaman ay para maging hari. Ang ibang sundalo ay agad sasagupa. Oo. Sa sinabi ninyo. Alam kong tama ang tao na kinausap ko. Huwag kayong mag-alala. Yung mga baluktot at paikot-ikot sa labas. Ako na ang baalang magbantay para sa inyo. Sige. Sabay tayong bumangga. Ha ha ha, ayos. Una na akong babalik. Ngayon pa lang dapat matapos na ang Tianlong Babo. Una na akong babalik. Ngayon pa lang dapat matapos na ang Tianlong Babo. Ang tagal mo naman, at ngayon ka pa dumalaw sa akin. Oo naman, may dala akong prutas para suyuin ka. Siyempre para suyuin ang pinakamahusay naming alagad. Sige. Hindi masama ang saging na ito, ha? Bago ko lang binili ngayon. Matamis nga. Mas matamis pa kaysa sa lahat ng sinusulat ko. Huwag kang ang maarte, magsulat ka na. Sasamahan kita ngayon. Ay nako, napansin ko. Mula nang makilala kita. Ang pinanggagalingan ng inspirasyon ko, hindi na sa buhay lang, at hindi na rin sa sarili ko, kundi sa iyo. Pakiramdam ko ikaw ang mismong inspirasyon ko. Saan mo natutunan ang mga matatamis mong salita na iyan? Baka marami ka nang naakit na dalaga sa labas. Ay nako, nitong mga nakaraang araw, may naisip akong bagong tema. Tawagin itong mga kwentong may sistema. Ang mga bida sa mga kwentong may sistema, ay pawang may pambihirang kakayahan. May taglay silang kapangyarihang wala ang iba. Parang hindi ko pa yata nakita ang ganitong uri ng nobela. Naniniwala ako pagkatapos ng Tianlong Babo.
makakagawa ka ulit ng isang buong bayan, na ipakikinggan at ipagdiriwang ng buong bansa bilang malaking uri. E sino naman ako niyan? E di syempre, ikaw ang alaga kong mahal. Na ipagdiriwang ng buong bansa bilang malaking uri. E sino naman ako niyan? E di syempre, ikaw ang alaga kong mahal. Ay. Aray. Hindi ka ba pwedeng sumama sa akin? Paano ako magsasaya ng mag-isa? Ay. Mga 1 hanggang 10 minuto lang, matatapos na agad. Ano ba itong ginagawa mo? Nakakapagod. Hindi nakakapagod basta nandyan ka. Kahit anong gawin ko, hindi ako napapagod. Ilang salita pa ang naisulat mo? 80,000 salita. Sige, gaano pa katagal bago matapos ang pagsusulat? Konti na lang, mahal. E kailan ka ba titigil sa pagiging fan mo, at pupunta sa tabi ko para samahan ako? Sige na, mahal. Ang bait mo talaga sa akin. Lahat ng bayad ko sa pagsusulat, ibibigay ko na sa iyo. Sige, kung ganoon. Kung gayon, ngayong gabi, kailangang samahan kita hanggang dulo ng laban. Sige lang, kung mapagod ka, matulog ka na lang ngayon. Ayos lang, ngayong gabi sasamahan kita. Hanggang matapos ang laban. Sige lang, kung mapagod ka, matulog ka na lang ngayon. Ayos lang, ngayong gabi sasamahan kita. Anong oras na? 2:00. Kailan ka pa ba matatapos sa pagsusulat? Sandali pa. Naalala ko tuloy ang pagkikita namin noon. Pero pakiramdam ko mas mabuti na ako ngayon kaysa noon. Ay. Kagabi, nakasabit pa nga ako sa kanya. Nakakahiya talaga. Ay gising na. Ay. Nagugutom ka ba? Magluluto ako ng almusal. Sa pagkakataong ito, siguradong hindi magiging malabnaw. Sandali. Bakit pa? Naiinis ako kapag gutom ka. Oo nga, gutom na ako. Ay. Tungkol sa damit, naipakuha mo na ba kahapon sa set? Yung damit ng pangunahing tauhan, naipagawa na rin. Kailangan din nilang subukan. May iba pa bang eksena? Ang gulo-gulo mo naman. Kumusta na ang progreso ng kumpanya? Ayos na. Binigyan na ni Chen Xingyi ng 2 kasunduan on the spot. Ang lupit naman nun. Ibig sabihin, may 3 kumpanya na tayo ngayon. Mukhang malapit na akong maging full-time na ate. Ha? Ang bilis mo namang mag-isip na maging nanay. Hoy, ano ba ang iniisip mo? Malapit na akong maging full-time na ate. Ha? Ang bilis mo namang mag-isip na maging nanay. Hoy, ano ba ang iniisip mo? HMPH. Sige, kumain ka pa ng mas marami, para mapuno ang katawan mo ng sustansya. May lakad pa ako mamaya, ikaw naman. Maglinis ka na lang ng maayos sa bahay at hintayin mo ako. Sige. Hehe. Ang Tianlong ay trahedya ng isang grupo. Sina Qiao Feng at Menggo. Si Xu Zhu ay hindi na nakatakas sa sariling kapalaran. Si Duan Yu ay umibig ngunit hindi niya maangkin. At si Chu Liaoxiang ay iba sa lahat.
Si Chu Xiangsway ang pangarap ng mga kaibigan, pero sakit sa puso ng mga umiibig. Pero para sa akin, isa itong susi sa pagsasaliksik sa makabagong waksha na pinagsasama ang investigasyon at waksha. Sistema. Tingnan mo kung gaano karami ang kasikatan ko ngayon. Mayroon ang host na 820,784 na puntos ng kasikatan. Ay, kailangan ng banal na teknik sa mabilisang pagsulat. 1,000,000 puntos ng kasikatan bago ito mabili. Ang pilak ay laging nagbibigay ng marka ng kanta. Subukan naman natin ang gintong bunutan. Maaaring magbigay ang ginto ng espesyal na bagay. Ganyan ko rin nakuha ang dating pampaalis swerteng anteng-anteng. Ang pilak ay laging nagbibigay ng marka ng kanta. Subukan naman natin ang gintong bunutan. Maaaring magbigay ang ginto ng espesyal na bagay. Ganyan ko rin nakuha ang dating pampaalis swerteng anteng-anteng. Sistema, bigyan mo nga ako ng gintong bunutan. Binabati kita, host. Nakuha mo ang buong serye ng Conquering HMP. Sistema, isa pa nga. Binabati kita, host. Nakuha mo ang kumpletong 2 season ng Yuzu. Sistema, isa pang gintong bunutan para sa akin. Binabati kita, host. Nakuha mo ang espesyal na bagay, pampaswerte na anteng-anteng. Ah, heto na naman. Ang Conquest at Yuzu ay parehong magagandang dramang mababa ang budget. Sakto para sa kumpanya. Talagang nagdala ng swerte sa akin ang pampaswerte na anteng-anteng. Talagang nagdala ito ng swerte sa akin. Matagumpay na napili ang pampaswerte na anteng-anteng. Gagamitin ba ang epekto nito sa 5 sunod-sunod na bunutan? Matagumpay na napili ang pampaswerte na anteng-anteng. Gagamitin ba ang epekto nito sa 5 sunod-sunod na bunutan? Oo. Pumili ng kategorya. Niyurak na kategorya sa computer. Binabati kita, host. Nakuha mo ang advanced na teknik sa paghahack. Binabati kita, host. Nakuha mo ang banal na teknik sa mabilisang pagsulat. Ay, sa wakas nakuha ko rin ang banal na teknik sa mabilisang pagsulat. May kasama pa itong recorder. Tipid sa bayad sa delivery. Ganon ba talaga kabilib ang recorder na ito? Hello, Zayan. Anong nangyari? Hello, Zayan. Anong nangyari? Bro, hinahanap ka ni teacher kong. May mahalagang bagay. Napakahalaga. Lin, kasama ni teacher kong Baisi, Liu Jingchen, ang Heavenly King. Hinahanap ka nila. May medyo kagyat na kailangan. Sandali, hintayin mo muna ako. May titingnan lang ako. Kamukhang kamukha niya ang Heavenly King Liu sa mundo. Pareho rin kaya ang boses niya. Iwan mo na ang telepono sa kanila. Ako na ang makikipag-usap sa kanila. Sige, Lin. Sandali lang. Sige. Lin mo, ganito ang sitwasyon. Ako si Liu Jingchen. Kaya kita hinanap ngayon, ay dahil gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Malaking tulong ang ginawa mo sa akin noong promosyon. Sabihin mo na ng diretso. Siguradong tutulungan kita. Ilang taon na akong tuyot ang inspirasyon. Hindi ako makasulat ng kantang bagay sa estilo ko. Kung matutulungan mo akong sumulat, ikaw na ang magtakda ng presyo. Hindi na ako tatawad. Malaking tulong ang ginawa mo sa akin noong promosyon. Sabihin mo na ng diretso. Siguradong tutulungan kita.
Ilang taon na akong tuyot ang inspirasyon. Hindi ako makasulat ng kantang bagay sa estilo ko. Kung matutulungan mo akong sumulat, ikaw na ang magtakda ng presyo. Hindi na ako tatawad. Ilang kanta ba? Ito. Ang mga kanta para kay Liu Jingchen ay mga klasikong awitin. Hindi niya pinapansin ang mga ordinaryong kanta. Alam ko, kailangan natin ng ilang kanta. Kaya mo bang gumawa ng isang buong album? HMPH. Sige, basta ikaw ang sumulat. Kahit gaano pa katagal, maghihintay ako. Baka kailangan ng kaunting panahon. Dahil kailangan kong maghanap ng mga kantang babagay sa kanya. At sa sarili niyang estilo. Boss, kahit kaibigan ko si Liu Jingchen, kailangan ko pa ring tulungan kayo. Kailangang pahirapan ko pa rin siya ng kaunti. Hahaha, kahit 3 sapin pa, ayos lang. Basta maging maganda ang kanta. Hindi ko pa napag-isipan ang mga kondisyon. Tingnan muna natin kung ano ang masasabi ni Teacher Kungbay. Sobrang kahawig ng boses ni Liu Jingchen ang boses ni Liu Tianwang. Kaya bagay na ipagawa sa kanya ang mga kantang makukuha natin sa hinaharap, para hindi ko na kailangang akuin lahat. HMPH. Ang mga kantang ilalabas niya sa hinaharap, bagay na siya ang kumanta, para hindi ko na kailangang akuin lahat. HMPH. Ayon sa mga hinihingi mo kay Liu Jingchen, narito ang mga liriko at komposisyon ng 10 kanta. May kasama ring ilang simpleng, mungkahi sa mga harmony, daloy, at emosyon. Nasa loob na ang lahat. Forget Love Water. Ang diwa ng liriko at direksyon ng melodiya. Lin Mo. Brother Lin. Wow, talagang ginawa ito para sa akin. Hindi lang basta ginawa para sa iyo. Isinulat ng kantang ito ang mga sinabi kong hindi ko nasabi sa mga nakaraang taon. HMPH, at nailabas din ito. Ang bigat na kinimkim ko sa puso sa loob ng maraming taon. Ang kantang ito, ang Forget Love Water, parang eksaktong sumasalamin sa nararamdaman ko ngayon. At tingnan mo ito. Ang men crying is not a sin. Talagang patunay ito ng lahat ng pinagdaanan ko, ng pagtitiyaga at mga hinaing ko. Tingnan mo. Ang men crying is not a sin ay talagang patunay ng pagtitiyaga ko noon, at ng mga hinaing na kinimkim ko. Hindi lang iyan, Jingchen. Tingnan mo ang love sickness turns into disaster. Talagang ginawa ito para sa iyo. Pati ang intro, at ang himig ng damdamin. Mahaba at marikit ang melodiya, punong-puno ng damdamin. Talagang musika ito na para sa iyo lang. Ikaw talaga, Jingchen. Ngayong linggo, hindi ka ba? Parang naguhukay ka talaga ng mga nakatagong kayamanan ng musika. Hindi, Jingchen. Binuksan ko lang para sa iyo ang sarili mong kaharian ng musika. Oo. Ganyan mismo ang pakiramdam. Hindi ito katulad ng mga uso ngayon, na parang fast food na kanta. May lalim ito. May kwento at may puso. Ito ang matagal ko nang hinahanap. Ang pambato mong kanta para kay Liu Jingchen. Pangunahing nakasalalay ito sa boses ni Liu Jingchen, at bagay sa kanyang dating at personalidad. May lalim ito. May kwento at may puso. Ito ang matagal ko nang hinahanap. Ang mga kantang isinulat para kay Liu Jingchen. Ang pangunahing puhunan ni Heavenly King Liu ay ang boses mo. Bagay sa boses at dating mo ang mga kantang ito. Isinulat ko lang ang mga ito. Halika, subukan muna nating mag-record. Kung may bahaging hindi bumagay, aayusin natin. Oo. Walang problema. Kantahin na natin ngayon. Okay.
Noong bata pa, nangangarap tayong magmahal. Buong puso tayong gustong lumipad pasulong. Tinahak ang libo-libong bundok at ilog. Sa paglalakbay, wala nang balikan. Nang lingunin ko ang nakaraan, malayo na ang pag-ibig. Wala na akong magawa, nasa dulo na ako ng mundo. Saka ko naunawaan ang pag-ibig, puot, pag-asa, at hinanakit. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang pagsisisi. Kung hindi mo pa nasubukang masaktan, hindi mo mauunawaan ang lungkot ko. Kapag may luha sa mga mata ko, huwag mo nang itanong kung para kanino. Hayaan mo na akong kalimutan ang lahat ng ito. Bigyan mo ako ng isang baso ng Forget Love Water. Bilang kapalit, isang gabing walang alaala. Hayaan mo na akong kalimutan ang lahat ng ito. Bigyan mo ako ng isang baso ng Forget Love Water. Brother Lin, isang buwan na ang nakalipas. Mula nang sumikat ng husto ang kanta ni Heavenly King Leo, sunod-sunod ang mga kumpanya ng pelikula, at mga sikat na recording studio, pati mga imbitasyon mula sa ilang kumpanya ng pelikula at telebisyon. Lahat gustong makipagkita, makipagtulungan, o humingi ng kanta. Grabe, halos masira na ang pintuan sa dami ng kumakatok. Iuuri muna natin batay sa prioridad, at sa sinseridad nilang makipagtulungan. At tungkol naman kay President Chen, maaari nating pag-usapan ang mga angkop na business deal. Pero ang kondisyon ay hindi nito maaapektuhan ang progreso ng sarili mong pagsusulat, at hindi rin mura ang bayad. Naiintindihan ko. Ano pa, may ilang media na gustong mag-promote sa atin. Pero ayon sa bilin mo, magalang kong tinanggihan lahat. Manatiling low-key. Low-key lang. At dapat ang gawa ang bida. Kumusta na ang ipinagawa ko sa iyo? Ayos na ba? Tungkol sa kaligayahan ni Brother Lin, kailangang maayos na maayos ang lahat. Hinihintay na lang kitang mag-propose kay Chin Dion. Kayong dalawa, talagang itinadhana para sa isa't isa. Ikaw ang nasa likod ng entablado. Siya ang nasa harap ng kamera. At ngayon, kayo na ang bida sa sarili ninyong kwento. Nako, nakakainggit talaga. Sabihin mo nga, paano nagkataong may 2 taong ganito kabagay? Hehe. Sabihin mo nga, paano nagkataong may 2 taong ganito talaga kabagay? Hehe. Shin Min, binabati kita. Nakuha mo na ang Best Actress Award. Lin mo. Parang panaginip ang lahat ng ito. Shin Min, sa tingin mo ba? Panaginip lang ang pagsasama natin. Kung panaginip man ito, maligayang kaarawan. Sa iyo. Matatakot akong magising mula sa panaginip na ito. Chin Dion. Kung panaginip man ito, handa ka bang makasama ko sa panaginip na ito habang buhay? Chin Dion. Handa ka ba? Napakasalan ako. Oo, handa ako.